natin dito sa, umpisahan po natin dito sa 5, 6, 7, 8, and 9. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buhaka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa ipapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Tatapat si Noe ay nakasumbo ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay naging matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad nakasama ng Diyos. Tayo dumalangin, hilingin natin sa pamumunan ni Sister Tess. Ay manalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Amen. Salamat po, Ama, sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin, Ama, upang kayo aming masamba sa Espiritu katotohanan. Salamat po, Ama, at kami po ngayon ay mapadakot na sa pakikinig ng iyong mga salita, Ama. Salamat po, Ama, na meron kayong salita na patuloy na naggagabay sa amin, Ama. Ama, sa mga oras na ito ay aming po hinihiling inyong basbas sa bahagi ito, Ama. Nawa ang bawat tagapakinig, Ama, ay bigyan niyo po nawa ng pusong mapag-unawa, Ama, at hanggang maturuan o anuman ang mensahe na nakapaloob sa inyong mga salita, Ama. At sa iyong mensahero na gagamitin sa umagang ito, Ama, naway gamitin niyo po siya, Ama, na malinis sa kasangkapan, Ama, upang iyong ipahayag ang anuman na mensahe na nakalaan sa amin sa umagang ito. Amen. Nawa, Ama, ang iyong mga salita, ang iyong mensahe sa umagang ito, Ama, ay maging kapangyarihan sa aming mga buhay, Ama. At nawa ito ay hindi lamang namin naririnig, Ama, kundi aming itong magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po muli, Ama, at ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pakinggan natin ang awitin na pagkakalog sa atin ni Sister Sana.
lahat ng mahaka na nasa puso ng mga tao, sabi niya, is evil continually. Ang kanyang kaisipan ay masama na lamang na parating. At sinasabi niya rito, at nagsisi ang Diyos kung bakit nilalang niya ang tao. Nalumbay yung kanyang puso. At sinabi niya, nilipulin ko ang tao. Lahat ng tao na aking nilalang sa buong lupa, both man and beast, and the creeping things. Kaya nga po dito, ang ating Diyos, ipinakita niya yung kanyang paghatol sa mga tao ng panahon na iyon ni Noe. At sabi niya rito, akin silang nilipulin sa pamamagitan ng tubig. Subalit, mayroong isang tao doon na matuwid sa harapan ng Diyos. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Yun sinasabi sa 6:8. At nakita ng ating Panginoon na mayroong isang taong matuwid. Walang iba kundi si Noe. Kaya si Noe, nag-appear siya ng panahong iyon at the age of 500 years. His great-grandfather was Enoch. His grandfather, Methuselah. Yung great-grandfather niya si Enoch. Si Enoch din ay lumakad nakasama ng kanyang Diyos, di po ba? At yung kanyang grandfather ay walang iba kundi si Methuselah. And his father was Lamech. This simply means that Noah, galing siya sa isang matuwid na pamilya. Kaya from generation to generation, makita natin ang kanyang buhay. Sila ay sa kanilang lahi ay naroon ang kanilang matuwid na pamumuhay sa harapan ng ating Diyos. This favor in God's sight, and we know that the result of that favor, he will escape he, Noah, and his family from the flood. Bakit kaya si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa harapan ng ating Diyos? Mayroong reason, mga kapatid. Mayroong dahilan kung bakit siya nakasumpong ng biyaya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya't yun ang ating pag-aaralan sa umaga nito. Sabi niya dito sa Genesis chapter 6 verse 9, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng kanyang Diyos. He is just and perfect man, a righteous. Sabi nga niya refers to his moral relation to God. He walked with God in the midst of evil surrounding. Si Noe sa kabila ng mga tao sa kanyang kapaligiran, napalibutan siya ng mga taong masasama. They were corrupt, sabi niya. They do evil things. They do not seek God in their life. Noong mga panahon ni Noe, napakaraming mga tao, lahat sila ay hindi na nakapagbigay ng luwalhati sa harapan ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Dahil ang kanilang mga gawa ay tumaliwas na sa harapan ng ating Panginoon. Subalit itong si Noe, sa kabila ng masamang kapaligiran niya, siya pa rin ay nasumpungan ng Diyos na lumakad sa kanyang pagtatapat. Napakaganda, di po ba? Ang panahon ni Noe ay hindi na nalalayo sa panahon natin ngayon. Kung ano yung mga ugali ng mga tao noon, nakikita na rin natin ngayon sa ating kapaligiran na mga tao, sabi niya, walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos. Ang tao, hindi siya ang pusang humahanap sa ating Panginoon. Kahit yung mga panahon na tayo nasa kasalanan, di po ba hindi tayo yung unang humanap sa ating Panginoon? Siya yung unang humanap sa atin. Amen. Siya yung humahanap sa iyo sa umaga ito. Amen. Ay mayroong nag-i-invite sa iyo. Mayroong nagyayaya sa iyo upang pakinggan ang kanyang mga salita. Kaya nung panahon ni Noe, ganito ang ugali ng mga tao. Mga magbigin sa kanilang sarili, kung babasahin natin
Doon sa 2 Timothy chapter 3, yun na ang ugali ng mga tao ngayon. Basahin po natin. Sabi po niya rito, "Datapwat alamin ko ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Namayan nyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya ito yung ginawa ni Noe sa kanyang buhay. Alam niya na masama yung mga tao sa kanyang kapaligiran. At sabi niya rito, si Noe, sa kabila ng mga ganung uring kapaligiran mayroon siya, napanatili niya ang kanyang sarili na siya'y lumalakad nakasama ng kanyang Diyos, na matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga tao, they have no time for God. Yan ay nakikita na rin natin ngayon sa ating kapanahunan. Kasi sabihin nila minsan, wala akong oras eh. Wala pa akong panahon. Busy pa ako. Kaya they are not mindful. Wala sa kanilang kaisipan na sila ay lumapit, sumamba sa ating Panginoon, o hanapin man ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga, nung panahon ni Noe, nakita ng tao, ng Diyos ang bagay na ito, mga kapatid. Nakikita niya. Kahit sa panahon natin ngayon, nakita ng Diyos kung anong kalagayan ng mga tao. Kaya nga, kung paano ito yung kaugalian, kung kalakaran ng mga buhay ng mga tao noon, sa panahon natin, kung iyong ilalarawan ang iyong sarili, ano kaya ang yung pagiging similarity ng mga panahong yun? Sana hindi tayo kagaya nila. Sana hindi ka kagaya ng mga panahon ng mga taong yun na nakasama ni Noe, na ang kanilang buhay ay malayo sa ating Panginoon, na walang pansin sa salita ng Diyos. O maaaring pinapakinggan mo rin ang kanyang mga salita, pero mayroon na bang resulta yung pakikinig mo ng salita ng Diyos? Pinakinggan mo rin ba ang salita ng Panginoon? At nagkaroon na ba ito ng kapangyarihan sa iyong buhay? Kaya nga po, ibig ng ating Panginoon ay sa kabila na napakagulong mundo na ating ginagalawan ngayon, sana isa tayo sa makasumpong ng biyaya sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Noah found grace in the sight of God, but he did not found favor in the eyes of men. Nakasumpong siya ng biyaya sa harapan ng Diyos. Subalit yung mga tao sa kanyang palibot, itinakwil siya. Hindi siya pinansin. Pinersecute siya, mga kapatid. They hated him. Kinamuhian siya. Bakit? Ano ba yung naging kalagayan ni Noe yung panahong iyon? Dahil nakita ng Diyos na matuwid ang kanyang pamumuhay, kaya dahil sa kanya, nangusap ang ating Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo ay pwedeng pagkatiwalaan ng ating Panginoon sa umagang ito, kakausapin na rin niya ng kanyang tinig. Ano rin yung maaaring ipagkatiwala sa iyo ng Diyos? Kapatid, walang iba kundi yung kanyang mga salita. Noah kept his integrity. Noong mga panahong iyon, makita natin kung paano siya ay nanatiling matibay ang kanyang tiwala sa ating Panginoon. He was an heir of righteousness. 11:7 ng Hebreo. Sa
Sa pananampalataya si Noe, ng panawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang gaong sa kaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Kaya nga po, nung makita ng Panginoon si Noe, matuwid siya sa harapan sa kanyang mga mata. Ano ang iniutos sa kanya ng Diyos? Di po ba inutusan siya? Pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. In all manners of living, siya ay nabuhay para sa ating Panginoon. Sabi niya nga, lumakad siya na mayroong kaayusan. He walked with God in His generation. Sabi niya dito sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Aming iniutos nga sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, na hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Kaya ito yung inuutos din ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya na kayo'y magsilayo. Ang mundong ito ay napakasama. At sabi niya rito, maging si Pablo, sinulatan din niya yung mga taga-Tesalonica, na sinasabi niya rito na kayo magsilayo. Dahil kung minsan kahit sa kalagitnaan ng mga matuwid na mga banal, ay mayroong papasok na pwedeng guluhin ang mga tupa, di po ba? Magdadala ng sari-saring mga aral na hindi ayon sa aral ng ating Panginoon. Ng aral ng ibang espiritu o espiritong hindi sa espiritu ng ating Diyos. Kaya mararamdaman yan ng isang tunay na matuwid na lingkod ng ating Diyos. Alam po ninyo nung inutusan ng ating Panginoon si Noe, ano ang natanggap niya? Nakatanggap ba siya ng favor sa lahat ng mga tao sa palibot niya? Di po ba hindi? Nagalit sila kay Noe. Kinutya si Noe. Hindi siya nakasumpong ng biyaya ng sino mang taong naroon na nag-encourage sa kanya na sumunod pa siya sa Panginoon. Kaya we don't expect, mga kapatid, na yung mga tao sa mga palibot natin, i-encourage ka pa na maglingkod sa ating Panginoon kung kay lalakad sa ating Diyos. Pero ang pinakamaganda dito, sa buhay ni Noe, si Noe at ang kanyang pamilya. Mismo ang kanyang pamilya ang naging backup niya para sila ay lumakad sa pagtatapat sa ating Diyos. Remember Noah, alalahanin natin siya. Kapag dumating yung mga oposisyon sa palibot natin, na hindi lahat magsasabi maganda ang iyong ginagawa. Hindi lahat, minsan ang titignan lang, hindi yung magandang ginagawa mo, kundi maghahanap sila ng mga kapintasan mo na ikay naglilingkod sa ating Panginoon. Expect na natin yung bagay na yun. Dahil nangyari na sa lumang tipan, at nangyari rin sa bagong tipan sa panahon nila Pablo, na mayroong mga nagsilitaw sa kalagitnaan din nila na naghahanap ng mga taong maaaring magiging tagasunod din ng kanilang likuran. Kaya nga dito sabi niya, same feather flocks together. Kaya malalaman din naman natin kung yung nakakasama natin ay lumalakas ang ating espiritual, di po ba? O tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, o tayo ay nagiging matabang sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya si Noe, makita natin sa kanyang buhay, ang kanyang asawa, hindi kagaya ng asawa ni Lot. Kasama niya. Kasama nila. At yung kanyang 3 anak, at yung kanyang mga manugang. Kaya nang maganda eh. Kapag ang naging manugang mo ay anak din ng Diyos, di ba? Huwag na kayong maghanap sa ibang lupain. Dahil ang ating Diyos, great provider siya. Kung kailangan mo yan, kung matapat ka sa Panginoon, natural hahanap ka rin ng matapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga dito makita natin mga kapatid, na si Noe lumakad siya sa kabila ng maraming oposisyon sa kanyang kapaligiran. Hindi niya
Hindi niya pinansin yung mga bagay na yon. Ang pinakamahalaga yung kanyang relasyon sa Diyos. Yung kanyang tipanan sa Panginoon. Yung iniutos sa kanya ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya kung yun ang kaisipan ng bawat isa sa atin, hindi tayo madidistract ng mga tao sa palibot natin. Kundi magpatuloy tayo. Kung isipin natin yung naging buhay niya, hindi madaling buhay yung itinawag sa kanya. Kung minsan, kung isipin natin sa ating sarili, parang sa ating sariling kakayanan, hindi natin kaya yung ibibigay, itatawag sa atin ng Panginoon na ipagkakatiwala sa atin na isang bagay. Pero si Noe, ang nakita ko dito, nakita niya na maigi ang sumunod sa ating Panginoon. Amen. Dahil merong pangako ang Diyos sa kanya. Nagtiwala siya sa ating Panginoon. Lumakad pa rin siya ano man ang mangyari. Sa pagtatapat sa buhay na to. Huwag nawa tayong maapektuhan sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sa mga sinasabi ng mga tao sa ating kapaligiran. Di po ba? Manatili tayo sa mga pagtawag ng Diyos sa atin. Kung tinawag ka sa bagay nito, pagpatuloy mong gawin yan. Kuminsan ang tao, natatakot siya na mag-invest sa human relation. Alam niyo yung human relation? Mahalaga yan eh, mga kapatid. Yung pakikipagkapwa-tao, yung kapwa-tao natin, mahalaga sila. Dahil sa panahon ng iyong pangangailangan, sila rin ay nandyan sa iyong likuran. Kaya mga iba nga ayaw makinig ng mga masasamang balita. Baka hipuin ang kanilang puso at sila'y mag-donate ng malaki o sila'y makapagbigay ng tulong. Kaya ayaw na nilang makinig sa mga balibalita sa kanilang kapaligiran, sa kanilang kapwa. Pero alam niyo po ba ang ating kapwa ay binigay ng Diyos sa atin? To test us. Invest human relation. Dahil hindi lahat ng panahon malusog tayo, di po ba? Hindi lahat ng panahon malakas tayo. Hindi lahat ng panahon mayroon tayo. Hindi lahat ng panahon wala tayong sakit. Darating yan ang mga problema sa buhay. Which kung mag-isa ka, kaya mong batahin yung mga bagay na yun. At wala kang kapwa-tao, wala kang kapitbahay, wala kang kapatid, wala kang ano. Alam ko ang mga anak ng Diyos, mayaman sila sa pakikipagkapwa-tao. Amen. Kaya kung minsan kahit para sa kanila na inaabot pa nila, di ba? Kahit alam mo na sa kanila na naroon pa rin yung kanilang habag, kahit yung mga taong gumagawa ng masama sa kanila. Kaya sa pagtulong sa ating kapwa, hindi natin ikamamatay yung bagay na yun. Like Noah, hindi siya naapektuhan, hindi siya tumigil mga kapatid. Hindi siya naapektuhan sa kanyang kapaligiran. Kaya nga dito, sabi sa Philippians, chapter 2, verse 14, 16, namuhay siya na mayroong kabanalan sa harapan ng ating Diyos. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulungan at pagtatalo, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanglibutan. Napakaganda, di po ba? Nasa gitna nila, sabi niya, kayo ay lumiliwanag. Mayroong kakaiba sa buhay ng mga anak ng Diyos sa panahong kasalukuyan. In walking with God,
imitasyon or ginaya niya, sinunod niya yung mga hakbang ng kanyang great-grandfather. Walang iba kundi si Enoch. Sabi niya rito sa chapter 5, verse 24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Si Enoch, sabi niya, lumakad siya na kasama din ng kanyang Diyos. Magandang kasama ng ating Panginoon sa ating paglakad. Yun ang pinakamagandang kasama. Kung mayroon man tayong ibig makasama sa buong buhay natin, syempre kasama natin yung mga asawa natin. Pero napakaganda na sa buhay na ito, lagi nating nakakasama ang Diyos sa bawat araw. They offer sacrifices. Naging kalakaran na ng buhay nila yung bagay na yon. May mga sacrifices sila na inialay sa ating Panginoon. They walk in righteous life. Yun ang kanilang pamumuhay. At yun yung magandang tularan, di po ba? Kaya ngayong tinutularan natin yung magandang halimbawa. Una ang ating Panginoon. Kaya hindi natin titignan yung bakit siya. Alam mo nang hindi maganda huwag na, di ba? Ang ating relasyon sa Panginoon ay individual. Nabubuhay tayo sa Panginoon. Para sa Kanya. Kaya ngayon yung ating ibig na maging halimbawa, yung mga nabuhay na mayroong pagtatapat sa ating Panginoon. Alam mo nang tumalikod siya, huwag na siya, di ba? Dahil talagang mayroong pagtalikod sa banal na kasulatan. Dahil ang tao mayroong sariling pagpili ng kapatid. Kahit pipiliin natin na lumakad sila para sa Panginoon, kung ayaw nila yung bagay na yun, wala tayong magagawa. At sana wag tayong maapektuhan. Dahil pwede kang tuksohin ng diablo dyan. Bakit sila tumalikod na? Anong kagandahan ng pagtalikod sa Panginoon? Anong kagandahan na mawala yung presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao? Miserableng buhay? Alam na natin yun, mga kapatid. Kaya nga dito ang tinatawag ng ating Panginoon, si Noe, bakit nakasumpong siya ng biyaya sa harapan ng ating Diyos? Dahil siya lumakad na mayroong katapatan. A righteous life. Yun yung napakagandang dapat nating tularan sa naging buhay niya. Nakarapat-dapat din naman, mga kapatid. Amen. Ano pa yung naging buhay ni Noe? Sabi niya, he is an obedient man. Siya ay naging masunurin. Dito sa 6:14, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At sa ganitong paraan, gagawin mo 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang dulungawan sa sasakyan, at wawakasan mo ang isang siko sa dakong itaas, at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapang na lalong mahaba, pangalawa at pangatlo. Makita natin dito sa mga verses na to, ito yung instruction na ng Panginoon kay Noe. At sa 7:5, at ginawa ni Noe ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Diyos. Ginawa ni Noe. Lahat. Lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Hindi partial. Hindi kaunti lang yung kanyang pagsunod. Inappoint siya ng ating Panginoon na mabigat na tungkulin. Kaya dito sa verse 22, gayon ginawa ni Noe ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Diyos. Ayon sa inuutos sa kanya ng Diyos.
siyang iniwanan sa bawat inutos sa kanya ng Diyos. If we want to touch God's heart, we must walk in obedience. Amen. Kung ibig natin na mahipo ang puso ng ating Diyos, kinakailangan daw tayong lumakad sa pagtatapat. Kanino, mga kapatid? Sa harapan ng ating Diyos, Amen. sa harapan ng ating Panginoon sa umaga nito. Amen. Hindi natin ginagawang paglilingkod nito sa harapan ng mga tao, mga kapatid. Kundi ang paglilingkod na ito ay sa harapan ng ating Panginoon na buhay, makapangyarihan, Amen. a righteous God, a mighty God. Kaya nga, though it seems it is impossible task to perform, gumawa pa rin siya. Na habang siya ay gumagawa ng daong sa panahong iyon, ipinapangaral niya ang salita ng Diyos. Kaya ang mga lingkod ng Panginoon, they are busy people eh. Ano pinagkakabalaan ng mga anak ng Diyos? Makita mo sila, mayroon silang sariling hanap buhay, di po ba? May mga trabaho sila para makapaglingkod sa ating Panginoon. At wala silang, it's not none in their business na makialam pa sa buhay ng iba, di po ba? Kundi ang pinapakialaman natin dito, kung paano natin sila mailapit sa harapan ng ating Diyos. Yung mga personal na buhay nila, hindi na natin iyon sagutin. Ang concern natin, mga kapatid, sa buhay na ito, ay may pangaral ang salita ng Diyos, masabi ang katotohanan, ang liwanag ni Kristo, na kapag ang mga tao ay lalapit sa ating Panginoon, makikita din natin na sila ay makakasumpong din ng biyaya sa harapan ng Diyos. Kagaya ni Noe, kagaya mo, kagaya ko sa umaga ito. Amen. Doon tayo lalakad sa pagtatapat, Amen. sa pagsunod, sa tungkulin na iniatang sa iyo ng ating Panginoon. Kinakailangan natin ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Ito ang tungkulin ng bawat isa sa atin, hindi lang yung tumatayo sa malikuran ng pulpito, na para bagang sila yung mananagot sa buong buhay nila, kundi bawat individual na Kristiyano na lumapit sa pagsisisi, binago ng ating Panginoon, ngayon ay pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng kanyang mga salita. To bear God's name, Amen. upang iyong batahin ang pangalan ng ating Panginoon sa panahon ito. Mga kapatid, nasa mga huling panahon na tayo. Sabi nga niya rito sa 2 Peter chapter 2 verse 5. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapat iningatan ni Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang pito pa, noong dalhin ang pagkagunaw ng sanglibutan ng masasama. Ipinangaral niya. Sino ang kasama niya sa bagay na to? Kaya mga kapatid, sama-sama tayo dito nasusunod sa kalooban ng ating Panginoon. In obedience to God's Word. Don't question God. Huwag daw natin tanungin ang ating Panginoon kung ito o iyan ang kanyang tinatawag sa atin ng Diyos. Kagaya ni Noe, hindi siya nagtanong, hindi siya nag-reason out, hindi siya nag-comment, hindi siya kailanman nasumpungan ng ating Panginoon na minis niya o kanyang binawasan yung instruction ng Panginoon sa kanya. Huwag din daw natin sabihin, Lord, magantay ka muna. Saka na ako susunod sa iyo ng lubusan. Pabayaan mo muna ako ngayon. Hirap magantay, di po ba? Nasubukan nyo na bang magantay? Nasubukan nyo na magantay?
kapatid, kapag tayo ay masunurin sa utos ng ating Panginoon, napaka-clear, napakaliwanag sa atin, na maunawaan natin yung kanyang mga instruction sa atin. Yung mga detalye ng kanyang minutos sa atin. The indwelling of the Holy Spirit gives us clear instruction from God. Madali nating maunawaan. At madali rin nating sundin yung bagay na yun. Kapag mayroon tayong obedient heart. Hindi na kailangan magantay ng maraming taon. Hindi na kailangan magbilang ka ng 10 taon, 20 taon, 5 taon, bago mo lubos na sundin ang mga detalye ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Sino may napakarami, biro mo yung luwang, yung haba, ganito, ilalagay mo dito. Siguro, siya siguro yung unang architect, si Noe, na gumawa ng inuutos sa kanya ng Diyos. At nagawa niya. Nagawa niya, mga kapatid, yung bagay na yun. Siyempre, natural, kahit nga nakita ko nga ito nung ginagawa itong panambahan na to. At ako'y nahamon, di ba? Medyo mahirap kasi biro mo, sikat ng araw, magbibuild ka, yung from nothing magkakaroon, di ba? Magtatayo ka. Mahirap. Pagpapawisan ka. Magugutom ka dyan. Yung energy mo medyo mababawasan, di ba? Yung mga iba hindi sanay na magmason, nasa opisina lang sila, nasubukan nilang magmason. Ang alam kong mason noon yung naghuhukay ng lupa eh. Yung mason pala yung magli-labor ka na gano'n yan. Diba? It's not an easy task. Exhausting. Sabi niya, nakakapagod. At maraming pressure, diba? Ito, umabot ba ito ng 3 buwan na ginawa? Wala, di ko ba? 3 buwan? Eh yung extension natin, umabot ng halos 1 buwan. Dahil sa bayanihan. Biro mo yung mga hindi naman nagkakarpentero, nagbayanihan. Hindi sanay. Isipin mo si Noe. Ilang taon niya ginagawa yung daong. Kaya naalala ko yung yung play niya noon eh. Buti na yung buhok ni Mrs. Noe. Buti na yung buhok nila, di ba? 500 years siya nung tinawag siya ng Diyos na gumawa ng dahon. Ilang taon na siya nung natapos yung dahon? 600. Mahigit 100 years. Gumagawa siya. Siguro nung mga panahon yun, talagang walang encouragement sa palibot niya. Exhausting. Ganyan po minsan sa mga lingkod ng ating Panginoon. Gumagawa sila. Minsan, unnoticed. Hindi napapansin yung mga ginagawa ninyo sa Panginoon. Minsan gumagawa ka na mayroong katapatan sa Panginoon. Ano pang matatanggap minsan? Mga negative. Diba? I-discourage ka pa. I-disappoint ka pa. Kaya kung maalala natin si Noe, siya ay isang napakalaking halimbawa ng patience, ng pagtitiis, na sa kanyang buhay, sa kabila ng lahat, ibig pa rin niya na sumunod sa Panginoon. Bawat detalye na iniutos sa kanya ng Diyos, ayaw niya na makulangan yun. Ginawa niya na mayroong pagtitiis, araw at gabi. Pwede mo yun? Siyempre, mayroong pang bubong yun. Sinong umakyat sa bubong? Ilan silang umakyat sa bubungan no? Napakalaki nung taon na yun. Dito, makita mo pag kaya nasa sikat ng araw, minsan nga lang, talagang maaraw nga lang, naglalakad ka lang. Ayaw mo kasi panay yung lotion mo, di ba? Whitening lotion, tapos maarawan ka. Siguro yung mga asawa din, yung mga sa asawa din nila, hindi lang din naman basta-basta yan na
pamaywang na pinapanood na mali yan. Hindi yan. Hindi naman siguro ganun sila, no? Hindi, nag-encourage din sila. Ni-encourage din nila. Kaya ganun din sa iglesia ng ating Panginoon. We are building. Araw-araw we are building, mga kapatid. Tayo ay nagtatayo ng ating tahanan doon sa langit. Napakaganda na may kasama tayo nagtatayo. Hindi tinatayo, sinisira. Gigibain. Kundi kasama tayo na nagtatayo ng tahanan ng ating Panginoon, ng kanyang iglesia. Pwede nating silain at pwede rin nating itayo yung bagay na yun. Pwede tayong tagapagtayo, pwede rin tayong tagasira. Pero ang ating Diyos, ibig niya ng bawat isa ay katukatulong na nagtatayo. Di ba yung aim natin noon, inisip natin si Nehemiah habang nagtatayo dyan sa extension? Kaya natayo dahil ang bawat isa ay may kaloobang gumawa. May kaloobang gumawa. Kaya ganyan din ang mangyayari sa isang iglesia kung ang bawat isa ay mayroong kaloobang gumawa. Hindi lahat mangaral, hindi lahat tinawag na maging Sunday school teacher. Baka ikaw ay tagabigay lang ng encouragement o maaari ka tagapagbigay ng pamasahe sa mga umahayo. O ikaw ay tagapanalangin sa kanila. O maaaring ikaw may tagaluto, tagaayos ng panambahan, situit na maayos. Madatna na maganda ang lahat, maayos ang lahat. Mga simpleng bagay na kapag napabayaan yung mga bagay na yon, magsasuffer tayo lahat. Magsasuffer ang gawain ng Diyos. Kaya napakahalaga na sa ating paggawa, kahit maliit lang, si Mrs. Noe siguro, hindi naman siya yung umaakyat dun sa bubong. Baka taga-abot lang ng martilyo o taga-abot lang ng pako, kung may pako na nung panahon yun, o tali o lubid. Pero mahalaga, nararamdaman niya na mayroong sumasama sa kanya habang nagtatayo siya o gumagawa siya ng daong. Kaya ganun din ang buhay natin. Pag naisip mo yung kapatid na to, na sa kabila ng lahat, nariyan siya, nagbibigay sa iyo ng hamon, kapatid, ipinag-pray-pray kita. O isang shake hands lang, mararamdaman mo na napakainit niya. Na talaga interesado siya sa iyong paglagong espiritual. Gustong-gusto kanyang dumalo. Gustong-gusto kanya na ikay gamitin ng ating Panginoon. Di ba't napakasarap ng pakiramdam? Nabibuild ang iyong self-confidence. Dahil nung kumanta ka minsan, nag-joke ka, ngayon, sabi niya, kaya mo yan, maganda yung boses mo. May nagsabing isa yun sa'yo. Eh, napakahalaga yung timely word. Timely word. Yung napapanahon na salita sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Sino may lumakad siya? At nakasumpong siya. If you find favor with God, if you walk in obedience, sabi niya rito, makakasumpong tayo ng biyaya sa harapan ng Diyos. No one ever give up. Hindi siya nag-give up sa kabila ng maraming oposisyon. The reason why he found grace in God's sight is because he followed what God has commanded him. He followed God. Sumunod siya, mga kapatid. Kaya nung sumunod siya, nakasumpong siya ng biyaya sa Diyos. Kaya kung ibig natin na tayo rin makasumpong ng biyaya, ng blessing, sa lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid, be obedient. Kinakailangan mong maging masunurin. Ibig mo na ikay pagpalain ng Diyos at ikaw ay hindi maging masunurin sa kanyang kalooban? Mga kapatid, kailanman ang tao
hindi ka pagpapalain ng ating Diyos sa lahat ng iyong mga ginagawa. Hindi lingid sa ating Panginoon ang lahat. Oo, kay sarap na mabatid, nasa tuwina doon sa langit, na mayroong Diyos na lagi nang nakamasid. Amen. Mayroong nakamasid, mga kapatid, don't worry. Huwag tayong mabahala. Marunong ang ating Panginoon. Alam niya kung sino ang kanyang pagpapalain. He knows whom He was going to bless. He's going to bless. Alam niya. At hindi rin natin pwedeng diktahan ang ating Panginoon sa bagay na yon. Hindi natin pwedeng turuan ang ating Diyos. Dahil sa bawat panukala ng buhay natin, alam na niya ng ating Panginoon. Kaya si Noe, habang nangangaral siya, nakikita niya yung mga tao lalong lumalayo sa ating Panginoon. Habang gumagawa siya ng daong, lalo siyang kinukutya. Lalo siyang pinagtatawanan. Biro mo yon, mga kapatid. Pero hindi niya sinabi, Panginoon, maliit na lang gagawin kong daong. Kasi kung yung pamilya ko lang naman ang sasakay, hindi ganito na lang kalaki. Eh, hindi rin niya tinuruan, ninalalan ang ating Panginoon. Dahil niya yung design ng ating Panginoon. Yun na talaga yung plan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag natin turuan ang ating Diyos sa mga plano niya sa ating buhay. Masigit na marunong ang ating Panginoon. Kung ano ang gusto niya para sa atin. Kung ikaw ay talagang magmamasunurin sa kanyang kalooban. Na kung ibig mo talaga na ma-accomplish yung plano ng Diyos sa iyong buhay, ibigay mo sa Panginoon ang lahat. Panginoon, ito, ibig ko na mangyari sa buhay ko. Sana ito rin yung plano mo sa aking buhay. Kaya ngayon wala sa lugar natin na diktahan natin siya. Na ganito na lang, Panginoon, kasi ang mga tao napakatitigas ng kanilang mga ulo. Hindi na ito ang gagawin kong daong. Ito na lang, kasyang-kasya kami ng aking pamilya at ng mga hayop. Para mayroon pang matira. Mga hayop na to. Hindi niya ginawa yung bagay na yun. Simply doing God's will. Kaya sa pagdaan ng mga panahon sa buhay natin, lalo din naman yung itinuturo sa atin yung kanyang mga will, di ba? Kapag hinahanap natin, pag sinisik natin ang ating Panginoon, lalo naman na tayong hinahanap. Pag-ibig natin mapalapit sa Panginoon, masigit naman na ibig ng Diyos na siya mapalapit sa bawat isa sa atin. At mas ibig niya na mas clear yung mga instruction niya, yung mga panukala niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil lahat ng plano ng Diyos ay pawang sa ikabubuti natin, mga kapatid. Sa kagaganda ng ating buhay, sa kahuhusay ng ating paglilingkod sa Kanya. Di po ba? Lamang ibig ng Diyos na kagaya ni Noe, lumakad tayo na mayroong pagtatapat. Hindi natin itinatakda yung buhay natin. Sa taong ganito ako magtatapat sa Diyos. Kailan ba ang araw ng kaligtasan? Ngayon, mga kapatid. Amen. Hindi bukas. Hindi sa darating pang panahon. Bakit? Hawak ba natin yung bukas? Hindi natin alam, biglang mag-intervene ang Panginoon sa lahat ng mga plano natin at hindi na pala mangyayari yung plano mong iyon. Kaya dapat ngayon pa lang, alam mo na masunurin ka na sa Panginoon. It's between you and God. Ikaw at ang Diyos. Mga kapatid, sa umagang ito. Kaya nga, after 120 years, he finished the ark. He finished. Natapos niya. Sana mga kapatid, matapos din natin yung ating takbuhin sa Panginoon. Si Noe natapos niya. Nagawa niya. Na-accomplish niya yung inuutos sa kanya ng Diyos. Sana ganun din yung nangyari sa buhay natin. Bawat isa sa atin. Sana matapos din natin sa
hindi madalintas ang magdala ng pangalan ng ating Panginoon. Minsan mayroon tayong iniingatan. Iniingatan natin araw-araw yung ating mga patotoo dahil ito nakasalalay yung pangalan ng ating Panginoon. Amen. Sabi sa Philippians o James chapter 5 verse 8, maagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Ito ay isa rin consolation sa atin ito. Malapit nang dumating yung ating inahantay. Di ba kapag nag-iintay tayo, malapit na daw, nasaan ka na? Lalo pag nagre-reply, dito na ako, malapit na ako. Yung pala, igorot, yung mga igorot, yung sinabi niya, dyan lang, sa tabi. Nandun pa pala sa kabilang bundok. Pang 7 bundok pa pala yung malapit na, lapit na. Ang tagal pa pala. Pero dito sabi niya, malapit na daw eh. Panghawakan natin yung bagay na yon. Malapit na siya. Amen. Sana mas malapit na ang pagdating ng Panginoon kaysa yung natapos natin. Huwag na natin tignan yun. Pinakaraan. Darating yung point na eto na, mas malapit na yung pupuntahan natin kaysa yung babalikan pa natin. Di po ba? Kung nag-umpisa ka na sa yung takbuhin, ipagpatuloy mo na yan. Amen. At kung hindi ka pa nagpapasimula, kailan ka pa magpapasimula, kapatid? Gawin mo na lang, pasimba-simba na lang. Na hindi mo naman alam kung okay ang yung espiritu sa Panginoon, yung puso mo. Sana wag nang masayang yung mga panahon na yan. At ibigay na natin yung buong puso natin sa Diyos. Panginoon, pakalinisin mo ako. Para yung value ng time, ng mga panahon, na pagsamba mo sa Panginoon, pagpunta mo sa mga gawain ng Panginoon, meron ng halaga yung bagay na yun. Amen. Meron ng halaga. Ikinakount na ng Panginoon. Bakit? Dahil nilinis na niya yung puso mo. Bakit? Dahil hinalis na niya yung kasalanan sa iyong puso. Kung hindi ka pa nag-step para sa ating Panginoon sa umaga nito. Pangatlo, sabi niya, anong mayroon? Si Noe, kaya nakasumpong siya ng biyaya sa harapan ng Diyos, meron siyang soul burden. Meron siyang pasanin sa kanyang puso. He warned his neighbors. Walang tigil, mga kapatid. While he engaged in his work on the ark, he preached righteousness. Ipinangaral niya ang ebanghelyo ng ating Panginoon na hindi siya tumigil. Kaya mga anak ng Diyos, they are the busy people. Busy pa tayo, mga kapatid? Saan tayo nagiging busy? Saan tayo abala ngayon, mga kapatid? Abala ba tayo sa mga bagay na naukol ng ating Panginoon? Anong busy-busyhan natin? Sana masumpungan tayo ng ating Panginoon na busy sa pag-alam ng kanyang katwiran, sa pag-alam ng kanyang kalooban. Busy tayo sa pagsunod sa kanyang katwiran, sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. Ang mga tao habang busy si Noe sa pangangaral sa kanila, saan naman sila naging busy? Saan sila naging busy, mga kapatid? Sa kanilang sariling mga gawa at nasisiyahan sila sa kanilang mga sariling gawa. Diba sabi nga ng Panginoon, itinanaw niya yung kanyang mga mata at nakita ang mga tao na masasama lamang na parati. Ibig sabihin continually. Ganon at ganon ang ginagawa ng mga tao nung panahong iyon. Abala sa mga bagay para sa sarili at hindi para sa Diyos. Hindi sinasabing hindi na tayo mangangarap. Hindi sinasabing hindi na tayo mag-aaral ng mabuti dahil mayroong nagpapaaral sa atin ng buong puso na mga magulang, they work hard for us para tayo makapagtapos sa ating pag-aaral. Mga kapatid, si Noe habang abala siya sa paggawa
gawa ng gahong. Busy rin siya sa mga bagay ng ating Panginoon sa pamamaraan ng salita ng Diyos. Kayo yung ating business ngayon sa bawat araw. Nadalhin ang pangalan ng ating Panginoon. Na mabuhay para sa Kanya. Upang tayo makasumpong din ng biyaya sa paningin niya, mga kapatid. Hindi sa harapan ng tao, we are not pleasers of men. Yun ang ating tatandaan sa umaga nito. Hindi tayo natin ginagawa itong bagay na to para makuha natin yung applause ng mga tao sa paligid natin. Kundi ang hibig talaga natin na masumpungan yung approval ng Diyos, yung ngiti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Eh mga tao, nagpakasama-sama pa sila. Nagpakasama-sama sila nung panahon ni Noe. Habang si Noe nagpapakatuwid sa harapan ng Diyos, sila naman ay lalong nagpakasama. Ganyan din yung panahon natin ngayon. Pasama ng pasama, di po ba? Nung bata ko, yung mga bata magagalang pa nun. Sabi nga, titingin nga lang daw yung nanay eh. Nanginginig na sa takot. Natatakot na. Ngayon eh, hindi na. Minsan yung magulang na natatakot sa anak. So, uling panahon na tayo. Mga tao, wala nang humahanap sa Panginoon. Pero salamat, hinanap mo siya sa iyong buhay. Salamat, hinanap natin siya. At nasumpungan natin siya. Dahil hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sana mga kapatid, sa umaga nito, kagaya ng panahon ni Noe, narinig nila ang salita ng Diyos. Sa umaga nito, naririnig din natin. Anong gagawin natin sa salita ng Panginoon? Anong gagawin natin, mga kapatid? Nasa iyo rin ang pagpili. Susundin mo ba ito? Pakikinggan mo ba siya? O paghihintayin mo pa ba siya? O sa iyong puso nagmamadali ka, Panginoon, ibig ko na mangyari yung plano mo sa aking buhay. Ibig ko na ngayon din ay masunod ka sa aking puso. Sana yun ang ating nasa puso sa umagang ito. Na nagmamadali tayo na gawin ang kalooban ng ating Diyos. Na sa ating puso, kung mayroon ka pa bang hindi nasusunod, ibig ko, Panginoon, nasundin ko na itong bagay na ito dahil mahal kita. Ibig ko na sa aking buhay na ito, ikaw lamang ang aking mabigyan ng kaluguran, ng kaligayahan. Tayong lahat ay tumayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Ama, sa mga salita mo. Manaming Diyos, ito na po yung salita na pinagkaloob mo sa umagang ito. At ang iyong alipin, Panginoon, hindi walang kaya. Kulang sa dunong. Pero alam ko, higit kang makapangyarihan sa umagang ito. Amen. Kahit sa mga simpleng salita mong ito, Panginoon, alam namin na sa inyong kamay, mayroong pag-asa. Meron kang magagawa. Sana, Panginoon, ang mga salita mo ay tumubo sa mabuting lupa. Sana yun yung puso namin. Handang tumalino. Handang sumunod. Kaya sa umagang ito, Ama, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Amen. Tumawag ka, Panginoon. Sa mga hindi pa naligtas mula sa kasalanan, sana, Panginoon, tulungan mo sila sa umaga nito. Amen. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Opo. Dahil ibig namin na maranasan ang kagandahan